Sabi ko sa inyo, may mga puting ahas talaga tayo everyday. Napag-alaman natin na mayroong mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina ay meron na naman tayong natanggap na balita. Forced exile or voluntary exile. Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting ahas, ramdam nila na itong mga grupong ito handa nang tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. So pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga 'di ba, ang budget without explaining to you, the 6.325 trillion budget, national budget for 2025 ay pipirmahan na daw ni Bangag sa Atrenta sa Rizal Day nang hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget, at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shoutout sa inyo mga brusko. I love you guys. Balikan natin ang pangyayari. Dahil ayon sa ating mga palangga, ating mga palangga na mga juting jahas, kumbensido na sila na adik talaga ang kanilang pangulo. Pero bago tayo magpakumbinsi sa inyo, balikan muna natin ang mga balita. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, balita yan. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita Na adik! laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Okay, doon na lang muna tayo. Binabalikan lang natin, mga palangga, dahil ito ay mga napag-usapan ng mga matitino noong isang araw. Yung expose na yan, na sinasabi ni Pangulong Duterte, January pa yan. Sunod-sunod, lumabas ang PDEA leaks, lumabas yung video, di ba? Noong July 22 ng kanyang State of the Nation address. So kaya naman nag-usap-usap, sabi ng ating puting ahas, sabi niya sa akin, Miss Palangga Maharlika, yung ang karamihan ng mga bruskong-brusko, kaya natataranta na si Bangag ngayon, at hindi lang yon, baka pwede daw magorgor sa kanyang pagiging addictus benedictus. Last year ko pa sinabi sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. According to our source, nakinabahan si Lisa Tanas, akala niya magugurgur na. Kaya sabi ng ating puting ahas, dalawa lang ang pupuntahan ni Bangag. Forced exile, kung ayaw niyang umalis, or magugurgur siya sa sarili niyang
pagsinghot ng pulburon. Sabi ko nga gano'n sa kanya, buti na-realize nyo yan. Tagal-tagal nyo, sabi ko na gano'n sa kanila. Sabi nga daw ng mga prinsipe ng Kakahuate, ano pa ba ang kailangan i-expose? Mukha nga magaganap na ang sinasabi ni Pangulong Duterte na magagaya ka sa tatay mo. Baka magaya ka. Tapos yung kausap nga natin kahapon, sabi nga daw ng mga katropa niyang Repa Pips doon sa kaharian ng Kakahuate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas? Na ilabas na lahat. Nag-meeting-meeting sila, habang nagkakape sila, lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, sir, yun na nga eh. Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan. May video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanungin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasanguso ni Bangag Jr. ay pulburon o tawas? Natawas siya. Sabi nga sa akin, Miss Marlica, alam naman natin kung ano yon, ganon-ganon. Pero hindi, gusto ko sabihin mo, tawas ba or pulburon? Sabi niya, syempre kokak yun, or pulburon nga. Kaya nga pinaparating niya sa inyo, pinaparating niya sa atin, sabi niya, kumbinsido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag, lalo na yung pagiging pulburonic. Nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan na bentahan ng 3-5 dyan sa kalye. No need expose. Sabi nga sa akin, Miss Marlica, na expose mo na lahat eh. Sabi ko, yun naman pala eh. 'Di ba? Yun naman pala, sir. Nag-aantay ang taong bayan kung kailan ba magsasalita kayo para panindigan etong laban para sa Pilipino. Sabi ko, ang taong bayan sukang-suka na sa illegal na ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ano gagawin namin? Araw-araw nagdadadakdak na ako dito. Ang sabi niya mga palangga, just keep doing what you're doing. Kasi effective at mumulat ang taong bayan. Na-educate sila dahil sa number 1 yung paggamit ni Marcos Jr. Actually, sabi niya sa akin, alam mo, galit na galit talaga sila sa'yo. Kaya yan, hinahabol ka dyan sa Amerika, basta ang bilin niya lang, ang kabilin-bilinan ng prinsipe ng Kakahuate ay patuloy daw tayong magsalita, mag-comment sa lahat, media, social media, kahit binablock tayo ng mga ng mga mainstream media, i-comment daw talaga, i-highlight ang pagiging addict ni Bangag, ang PhilHealth, ang pagdukot ni Lisa Tanas at ni Bangag sa turkey extraction. Yan, ano lang daw natin yan, i-sustain lang daw natin yan mga palangga. Dahil yan, ang kailangan daw talagang palakasin at hindi mawala yung impormasyon na yan. Dahil yan ang pilit na pinagtatakpan nila at talagang nagpupondo talaga sila sa mga trolls. Pero sabi nga ng ating kausap na nakumbinsi na sila, actually matagal naman sila nagkumbinsi, kumukuha lang sila ng timing. Okay? Itong mga prinsipe at prinsesa ng Kakahuate. Ang sabi sa atin, tuloy-tuloy yung mga OFW at kahit sa Pilipinas, magbuo kayo ng mga grupo ninyo, 10, 5, ganyan, na talagang kayo ay mag-discuss, makipag-participate sa social media. Sabi niya kasi itutumba talaga nila si Sara. When I say itutumba, i-impeach nila. Tutuluyan nila. Basta eto, tuloy-tuloy lang tayo. Palakasin daw natin ang ating mga hanay.